Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Wednesday, June 11, 2025. So, meron pa tayong isang trading day bukas bago magkaroon na naman ng long weekend sa Pilipinas. Ayan. So, hindi kayo babagsak na naman yung stocks natin. Kasi medyo mahaba na naman yung bakasyon natin. So, anyway, enjoy celebration. June 12. Ay, bukas pala, no? Bukas, Webes pala. Ayan, hindi tayo long weekends. Bukas yung trading holiday sa Independence Day and then balik tayo by Friday pala. Ayan, so ako na wala doon. Okay, so yung galawan natin for today's trading is, ayan, bounce naman, bounce. O, buti na lang, hindi ako nag-cut kay, kay plus natin. Ayan, so negative 30.21 million net foreign sell. So ano pa rin medyo mahina pa rin yung mga blue chips natin. Si Bloomberry kanina umaga, malakas yung sipa, no? Pero pagdating ng hapon, so nag-doji ulit yung kadila. So medyo malakas pa yung profit taking, baka pahinga muna tong si Bloom natin. So nag-close tayo ng 6,381.32 and meron naman siyang bounce na 0.53%. So lahat ng indices natin, properties, mining, finance, industrial, holdings, is berde, yung pinaka-summary naman niya. Okay? So doon naman sa US market kagabi, nag-up pa rin sila. So gumaganda kasi yung usapan ng China at saka US sa mga tariff. So puro positive yung nakita natin na post. Pero mamaya mukhang profit taking sila kasi yung futures is medyo mapula siya. So ilang araw na rin naman kasi na berde sa US markets. And then sa crypto, sideways lang po yung mga alaga natin doon. Nasa 109K pa rin si Bitcoin natin. Okay? So, nauna sa lista natin, so related pa rin to kay Enrique Rason, di ba? Yung mag-invest siya sa companies ni FTH natin. So, nag-up siya ng 16.03%. So, lakas sa sipa. Umaga pa lang. Negative 100K net foreign sell. And then binabalik natin sa discussion si MRC natin. Wala to sa hindi siya nasama sa trending stocks pero malakas yung hataw. 13.16%. And isip ko din kung bibili ako ng nakarang araw dito. Pero falling knife kasi, ayan. Pero hindi naman natin alam, ayan. Medyo malakas yung reversal ng price action. Malaki din yung volume niya. Mukhang nilaro yung mga traders doon. And then, syempre, yung alaga natin si Plus. Balik tayo sa 200 bata. Hindi na pala siya 209% yung gain natin. Umakit lang siya ng 6.38%. So net foreign buy lakas 95.19 million net foreign buy. Shake lang pala yung kahapon. So ewan ko kung napasin nyo Oo, napansin ko lang. Kasi umabot na tayo ng yung mga umabot na kasabay natin na nag 209% tayo kahapon, nasa 195% lang siya. Pero, di ba, 6% lang yung ginalaw. In-expect ko 200, mga 205% lang. Pero 209% yung nakita ko sa port. So, para naging exponential na siya pagdating ng 200%. Kasi mas malaki na yung Ewan ko kasi kasama sa calculation yung yung basic na niligay mo sa kanya, yung first na nung hindi ka na nagdadagdag sa kanya, yung parang exponential din yung pagtaas ng value ng natin ng ating gain. Ayan. So, ngayon ko lang napansin kasi ngayon lang naman tayo nagkaroon ng more than 200% na gain. Okay, tapos si GGS natin is 4.27%. Meron siyang negative 1.56 million at foreign sale pero okay, nag-bounce. And then si Bloomberry, Doji, 1.05%. Ang laki ng net foreign sale. Mukhang bubuhos to. 176.93 million net foreign sell. Ang dami nag-take profits. So, siguro in-expect ko until next week, medyo profit taking muna to si Bloom. Maganda, mag-close siya ng green by tomorrow or rather by Friday para okay yung weekends natin. Pero ayan, so kaya siguro net foreign sell din tayo. No? STI, so ito yun, napakawalan ko talaga to. Pero nag-average naman tayo dito na siguro mga 15 to 16 percent. Kasi yung unang tranche ng sell is mga 18% and then 11% na lang yata yung next na tranche ko sa kanya. So anyway, congrats po yung mga nag-hold. Hindi ko rin in-expect. Nag-up siya na 3.59%. Na-shake out ako sa kanya kahapon eh. And then sa PSE is, yun nga, 0.53%. Okay? So disclaimer guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education
purposes lamang po. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po doon sa mga traders natin. Okay? And then, follow mo ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated kayo sa mga posts. Subscribe ka lang po. Hindi naabot yata ito ng 100K. Tagal ko na nang vlog pero hindi siya umaabot ng 50K. Subscribe ka lang or kung gusto mo join ka dito sa trading community para updated ka sa binibili natin ng mga stocks na dito yung mga kasama natin. Or kung nakasubscribe ka, maraming po salamat sa usual na viewers, mga company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management natin, PSC, stock market studies. Yan. And then, follow mo ako dito sa ating Palavi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games, meme coins, and dyan yung mga vlog natin. Social media, Facebook account na Palavi Trader para updated ka sa mga posts or dito sa Facebook page. Bodega Peak, yung mga articles natin sa local market. Okay, hindi ako masyadong nakapag-post ngayon. Pero ito, maganda yung although net foreign sale tayo, no, 30.21 million net foreign sale. Wala pala tayong trade bukas. June 12, Independence Day. So, meron tayong lahat is verde naman. Okay na rin. Pasalubong sa Independence Day ng Pilipinas. So, nag-up lahat. So, panalo si industrial firms 0.96 at saka si holding firms 0.91%. Pinakakulela at si finance. Hindi masyado napapansin yung mga finance stocks natin ngayon. Foreign funds bought, BPI, East West, PNB, AP, Manila Water, Keeper, Avoides Equity Ventures, AJ Costco, AREITs, RCR dito, ICT, MAC, APX, CPM, OGP at saka CPX. SMC, FGen, Department of Energy issues award notice to 7 bidders and third round of green energy auction. Ayan, pwede rin yan. Kasama din sa kay FPH, di ba? First Philippine Holdings. Sa kanya din to, di ba? Si FGen. Kung di ako nagkakamali. SM Hotels ay 7 new hotels by 2029. So, patuloy yung share buyback ni Ali. Tapos si dito, kahapon to nag-drop ng 10%. Hindi rin siya nag-bounce eh. Is cutting its private share sale target from 40 billion to 28 billion and nagbawas, signaling a shift toward relying on long-term investors as foreign partners. So parang ito yata yung negative catalyst niya. Dilution na naman yan. Additional shares. Gaming no rush to buy, sabi ni DA Market Securities. Nag-iba na pala siya ng pangalan. Tapos bought, still overbought, Bloom up, kanina umaga to. Okay, so nag-up sila, tibay daw. SM Prime Holdings, ongoing din, share buyback. Okay, maganda yan. Dow rises 100 points, pero kanina yung futures nakita ko is red. Mega World, si Mega Wide yung nakita kong pumipitik kanina. Begins is 2.5 billion redevelopment of Eastwood City. In observation of Independence Day, please be advised that yan, close tayo by June 12, 2025. Kala ko long weekends. So, okay. Tapos ng umaga, all sectors gain led by services, property, Hong loss. Ayan. Okay. SMPH is set to expand its portfolio with 7 new hotels. Tapos, ano ba to? Crypto ulit. SEC will now regulate crypto asset marketing, issuance, and trading. Paano kaya yan? Requiring providers to register as corporation with at least 100 million pesos in capital. Ayan, tignan natin coins.ph. No, si si ano meron din eh. Sino ba tong app na to? Kalimutan ko yung ginamit natin kay To Trade Asia. Paymaya, ayan, meron din siyang crypto. Si GCash, meron din siya. Firms must have a physical office and cannot sell crypto without SEC approved disclosure. Ayan, magiging mas maigpit siya. So S&P rises for third day kapon yan. BPI listed Sinag Bonds. Eli has allocated 25 billion in capital expenditure. Okay, dito magbebenta ng shares. PLDT has raised concerns over the proposed Konektadong Pinoy Act. Okay, kapon yan. Okay, kahapon na balita. FDC deployed a solar facility to power Nexperia semiconductor plant in
Kabuyaw. Ayan, makapag-apply nga dyan pag uwi na tayo sa, sa Pinas. Ayan. Okay. Okay. So, yun lang yung mga post natin na balita sa market. Ayan. So, habang bakasyon, i-double check mo yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. Kung gusto mo makita yung mga trade natin is nandito lang siya. Okay? So, double check mo yung ating Patreon channel. Ayan. So, punta tayo sa chart. Sideways pa rin. Super sideways. Tanggalin ko na nga yung uptrend na chart natin. Sideways na lang kasi hindi gumagalaw yung index natin. Pero mas gusto ko na yung ganyan. Yung, meron pa isa-isang pumipitik. Kasi pag nakasakay tayo doon, malakas yung pitik ng mga stocks natin, di ba? Kagaya ni na, although wala naman ako neto, ni na FPH, di ba? So pumitik siya and then ang lakas kaagad ng sipa, umaga pa lang. So sideways yung market natin. So ibig sabihin yung mga blue chips, kulelats, walang galaw, ayan, nagpapalitan lang sila sino yung winners. And losers, 1% drop, 1% up. So very, very sideways sila. Pero marami sa mga individual stocks natin, ewan ko kung pansin nyo, di ba? So namamayagpag, kagaya nung bigla ng breakout si sino ba kanina? PHR, nakita ko, si STI, ayan, MRC, di ba? Ang daming tinitrade yung mga traders natin. Kasi parang, kumbaga, sideways lang eh, walang bumabagsak. So, medyo safe ng konti mag-trade sa sa market. Siyempre, may risk pa rin. Pero as compared sa downtrend, di ba? Hindi mo alam kung sino yung stocks yung biglang babagsak. Kaya mas okay na ako sa ganyan, sideways. Marami tayong natitrade ng mga stocks. Okay? So, yung mga blue chips, hindi ko na nakikita yung mga summary ng blue chips. So, Bloomberry nag-up 1.05, ICT 0.24, maliliit. BPI 0.4, Jollibee, uy, pabalik si Jollibee, 3.45%, yung medyo maganda na lang. Meralco, 1.32, SMPH, 1.11, Ayala, 1.6, nag-drop si RC, negative 3.3. Converge, hindi na nakabawi Negative 0.74. Ali, 1.27. And ito, malalakas. GGS, 4.27. Manila Water, 0.49. JT Cap is, ayan, uptrend, no? 2.41. Sana si AGI. Hindi ko napansin na gumalaw. Okay? So, dito tayo sa winners, FPH. Yun, laki ng kandila. So, dito sila bumawi kay FGen. Medyo, ano ba nangyari? Matumal na yata kay FGen saglit. Nag-drop yata ito na ilang. Ayan, nagko-close the gap si FGen. Nandito pala sila kay FPH naman. So, maaga pa lang, mataas na siya eh. Ayan, no? Tapos, cleanos pa, pindi. Ayan, congrats kung meron ka niyan. Nag-uptrend naman siya. Pero, ang tagal na kasi natin hindi tinitrade. O, nagtitrending to eh. Tapos, biglang pinitik. MRC, congrats sa malakas yung loob. Sa pagbili sa kanya kapon, 13.16%. Laki, no? Plus, yun, yung alaga natin. 6.38. Megawide, 6%. Although walang masyadong volume. Tapos si SPC, nagbigay na daw ng dividends Wala pa ba? 4.68%. Si GGS, 4.27. Wilcon, so, okay, ito yata next na biga. 4.08%. Si CRIP, uy, nag-breakout, 3.9%. Tapos si STI, yun, nag-breakout. Hinayang tuloy ako, 3.59%. Ganun talaga minsan. Ayan, Jollibee, 3.45. Malaga, panalo, di ba? Yung trades natin. Tapos, CPG, 2.9%. Okay, pa-breakout ulit to. Next, loser, sino bang pinamaan? Bright Kindle, minus 9%. Apollo, minus 6%. Si Bell, umakit to isang araw minus 5.36. Ayan, nagpapasakay. Tapos si PXP, minus 4, breakdown, no? Minus 4.37. IMI, ayan, minus 3%. And si Macro Asia, minus 2.75%. Okay? So yun po yung mga galawan. Busy tayo dito sa global market. So mukhang mapula yung yung galawan natin mamaya. So S&P futures negative 0.14, Dow futures negative 0.17 and Nasdaq negative 0.14%. Pero kagabi nga malakas yung
yung SIPA nila. Tapos sa Europe, mukhang mapula ngayon. Mag-overbought na yata yung, ano, yung mga stock sa US. Medyo malapit na. And then, majority ng stock sa Asia is berde. Okay? So, dito naman sa crypto, steady lang siya. 109K si Bitcoin, 2.7K si Ethereum, si XRP 2.3, BNB 66.46, Sol, ba tumas si Sol 164, nag-up siya ng 4%. Sino pa? Dodge, uy, nag-up 5%. Tapos si Shiba nag-up ng 0.7, nagbago na yung percentage niya. Okay, so punta tayo dito sa trending stocks. Okay, so unahin natin si FPH. Okay, hindi na tayo pinagbigyan nito kasi grabe pala yung ano, lakas ng sipa nito. So, yun lang naman, First Philippine Holdings, mga Lopeses, di ba? Magkakasama itong mga to. Tama ba? Ayan, so anyway, umaga pa lang is up kagad ng 7% and then binomba ng closing sa closing pala siya binomba. Okay, ito yung uh, mga parang trap na ano na galawan. So anyway, malay mo may bumomba pa sa kanya. Pero wala kasing ano walang foreigners eh. So sila lang yung ano nagbombahan dito ng ano ng price action natin. Tingnan natin kung sa Friday is mali tayo. So support is 71.3. So kung wala kasing foreigners, tayo lang yung ano yung pump nito eh. Ayan. So bot na. So check mo na lang. Baka magaya kina Bloom at saka Plus, di ba? Biglang nagkaroon ng ano malakas na drop yung kanilang price action. So yun lang naman no, yung energy ano bid sa government na catalyst o baka meron pang iba. Hindi ko nabasa yung pinaka-details eh, pero yun lang naman yung nakita ko sa kanya. So 16.03%. Okay? So ganyan na lang muna. Pero sa akin okay na yun eh pag 16%. Iba't iba na yan na galaw ng market. Mas maganda sana kung may foreigners eh. Next, MRC pero yung traded volume pala ni FPH. Kung makita mo bigla ang lakas 226 million. So may parang one time na malakas na transaction. So ganun din si MRC, nagulat din ako. Ang lakas ng ng bounce. Nasa Fibonacci ba to? O, sakto, nasa 0.5 Fibonacci. Yung bounce, sinagad din. Yung price action, laki din ng transaction niya. Nasa 20 million. Ano kaya itong mga spike na to ng volume na? Lalaki ng volume niya, pero ang bagal umakyat ng pinaka-price action na rin sa kanya. So anyway, bullish. Hopefully, walang masyadong malakas na profit taking by next week na opening natin. So support is 0.75. Yeah, so ito yung mga previous na support areas and resistance is around dito sa piso, malapit sa piso na 0.94. So tatry niya ulit siguro by next week kung hindi siya o profit taking kaya to. So local deal lang no. Minus 256K net foreign sell. Ayan. So ingat na lang kasi ang sakit naman nito, no? Napakat-loss ka dito kasi ang laki din ng drop natin kahapon sa kanya eh. Pakat-loss ka tapos nag-aabang ka ng malit na candle na Conso, Doji. And then suddenly biglang pinamp. So medyo din niya frustrating din minsan sa traders na kagaya natin. So biglang balik, Belta yung RSI pero hindi pa nakakabawi yung MACD formation natin. Okay? So may ano ba siya ugali na ganyan last time. Meron naman parang ganito yung ginawa niya last time bago siya umakyat ulit. Kaya mali mo bumalik siya dito sa 1 peso. Okay? So, price action, congrats. 5-minute chart, meron bang entry? O meron din siya. May entry din siya. Sa opening is siguro mga 5%. Ayan, mga 5% kaagad siya sa umaga. Tapos saka tinuloy na yung Ayan. Kailan kasi ang hirap naman tansyahin yung mga 5 first opening pa lang pump na agad yung stocks natin. Okay, next, yung alaga natin. Plus, sideways lang yung tingin ko sa kanya. Plus, ito mukhang nangangamoy, hindi dahil may hawak tayo, kundi parang nangangamoy breakout by Friday. Hopefully, walang mambuhos sa atin. Kasi may volume siya. Ito yung hinahanap natin, volume. 95.19 million net foreign buy. So, 6.2
38%. So nag-iisip na ako kanina na kasi nag-drop pa siya, di ba? Sabi ko 190% na lang. So sayang kung mag-drop to ng another 10%. Pero nag-bounce naman siya. Anong oras nag-bounce? Kasi may ano to may sa opening may pakat loss pa siya dito Tapos biglang nag-up. Mga 9:40 pala. Pinump ulit yung volume niya. Yan, foreigner yan. Meron nagbabantay kay plus natin. Hopefully, hindi natin matimingan yung malaking bearish candle kapag nag-reverse na yung direction niya. So, binaba lang yung RSI niya siguro para maging attractive ulit siya kasi 92 na to nung isang araw. So, binaba siya. Hindi ngayon pwede na naman, di ba? Kasi nasa RSI 79 na naman yung RSI level natin sa kanya. So, parabolic yung price action. So kung tatanungin mo ako kung pwede pa bang bumili, kaya may magtatanong sa atin pwede pa bang bumili ng plus? Ayan. So kung medyo late ka sa entry, medyo mataas na pag titignan mo yung price action. Pero tumataas pa rin, no? So balikan natin yung extended Fibonacci natin. Dito ko nilagay last time, no? Kasi sumakto siya. Ayan. So sakto nasa resistance. Kung meron siyang breakout, yun. Di ba? So ewan ko lang kung aabot yan. Hopefully umabot siya ng 70 bago magkaroon ulit siya ng pullback. So ayaw talaga magpasakay. Nagkaroon siya ng establish ng support malapit dito sa 58.6. Resistance, wala muna. Di ba? Kasi wala naman na Yan yung pinaka-high price niya as of now. Okay? So congrats po sa holders, sa mga diamond hands na kagaya natin, 6.38%. Next, GGS. Okay, so nag-bounce din. Finally, nag-bounce din siya pero wala siyang foreign buy. Ayan, so sakto pala. Laki naman ng laki ng correction niya, no. 4.27% up, negative 1.56%. Okay. Hopefully, babalik na yung price action niya. So bearish pa yung mga indicators natin sa kanya. Ayan, so nag-bounce naman siya. Hopefully makabalik siya dito sa 22 pesos. And then si Bloom, okay. Okay, not so bad naman pala yung hindi naman ganun kapangit yung candle niya. So 1.05% lang siya, pero bumawi siya kasi nag-gap down. So may shakeout pala siya kanina. Kaya lang, siyempre okay, indicators muna. Okay, lahat ng indicators kailangan overbought pa rin pala. Baka kailangan buhusan muna ulit si Bloomberry natin. Ayan. Okay, so kasi ito yung laki Nakabawi siguro to kung hindi to nabuhusan ng laki 176 million Sinong sumalo diyan? So 1.05%. Okay? Indicator wise is bullish naman yung price action natin. Hopefully mag-retouch dito sa 5 pesos para makasakay naman tayo ng mga wala pang Blueberry. Kasi maganda maganda yung kwento niya, di ba? So ongoing yung mega panalo niya. Pag next quarter nag na siya na kumikita, then most likely gagalaw ulit yung price action. Okay? And then lastly, sa mga diamond hands kay STI, congrats. Laki na opportunity na napalampas ko dito. So, ang pinaka-support is around dito sa 1.6. Parabolic din to, no? Pwede rin yata to, Extended Fibonacci. Sakto. Yun, sakto. May tendency pala to na mag-parabolic yung galaw. So, hopefully, umakyat siya by next week. Nasa na yung pag ng kaliwa. Meron yata ito Ayun. So, baka isagad na natin dito So, 1.88. Meron pa. Meron pa siyang gagalaw. Saglit. Mas mataas ba yung Balik ko nga yung Fibonacci. Dito ako naglagay, no? Mas mataas yung sinasabi niya, no? Dos. Okay, dyan muna tayo. 1.88. Masyadong maaga pa. Para kay STI, kung resistance. Yun. Sakto doon, no? 1.8. Hopefully, umabot siya. Pero overbought na. So, watch out na lang doon sa mga humahabol para kay STI. Ayan. Baka makulong naman kayo. Pag parabolic naman yung price action. Okay? So, congrats. 3.59% and 39.76K net foreign sale. Okay? So, bakasyon muna tayo bukas. Pahinga muna sa vlog.
At hopefully mas maganda na yung galaw ng market. Marami pa bang holidays sa pasukan na by next week sa Pilipinas yung mga elementary high school. So yung mga college may pasok pa rin yata. So tingnan na lang natin by next week, hopefully makabawi yung market bago tayo mag-close. Please don't forget to subscribe dito sa ating Club Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon. Sa mga gusto ng guide, sali lang po kayo. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Happy weekends. Happy holiday po. Happy Independence Day.